ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa likod ng bawat pangarap na ating inaasam ay ang matibay na pag-asang balang araw. Makakamit din natin ito. Subalit may mga pagkakataon na kapag nakamit na natin ang buhay na ating pinapangarap, saka lang natin mapagtatanto na hindi para ito para sa atin. Diyan iikot ang kwento ng ating letter sender ngayong araw na tawagin na lang natin sa pangalang Acela. Ano nga ba itong kanyang pinapangarap at bakit niya ito muntik ng pagsisihan? Sabay-sabay nating alamin ang kwento ni Acela dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Acela. 35 years old, isang ina at isang asawa na matagal nang gustong makaranas ng totoong pagmamahal mula sa sarili kong pamilya. Ang buhay ko noon ay mayahalin tulad ko sa isang ibon na nakakulong sa hawla. Dati naman po akong malaya. Lahat ng gusto ko ay nagagawa ko pero simula noong kinasal ako at nagkaroon ng anak ay parabang bigla na lamang akong naputulan ng pakpak. Nauwi ang buhay ko sa ganong klaseng kapalaran dahil lang sa isang pagkakamali. Isa itong pagkakamali na nangyari dahil sa pagiging inosente at labis na pagmamahal para sa isang maling tao. Ginusto ko naman ito noon pero dumating ako sa puntong labis ko na itong pinagsisisihan. Matagal na panahon na simula noong nakaramdam ako ng tunay na kasiyahan. Maganda ang buhay ko noon, Papa Dudut. May masaya akong pamilya, kumpleto at walang kaproble-problema. Mayroon din akong maayos na trabaho at napapaligiran ako ng tapat at maasahang mga kaibigan. One of the boys ako noong bata pa lamang ako. Halos lahat ng mga kaibigan ko ay puro lalaki. Ang tawag nga sa barkada namin noon ay Kubo Boys. Dahil lagi kaming tambay noon sa isang kubo sa lugar namin pagkatapos ng klase. May mga pagkakataon noon na inaabot pa kami ng madaling araw na nagkwekwentuhan sa kubo na yon. Mga pangarap namin sa buhay at mga pagkakataon na gusto naming maranasan ang karaniwang na pag-uusapan namin sa lugar na yon. Doon nabuo ang pagkakaibigan na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. 5 kaming magbabarkada at ako lang ang nag-iisang babae sa grupo namin. Pero noong tumanda na kami at nagkaroon ng kanya-kanyang buhay, unti-unti ring nagkalayo ang landas naming 5. May isa na nanirahan sa ibang lugar, may isang nagtrabaho sa abroad, may isa namang pumanaw na. Ang tanging natitira na lang noon sa lugar namin ay ako at si Greg. Greg! Saan punta mo? Kakauwi ko lang galing trabaho. Napadaan ako sa may kanto. Binabaklas na pala nila yung kubo. Aling kubo? Yung tambayan natin noon? Oo, ibinenta na pala nila yung lupa doon. Patatayuan yata nila ng bagong bahay kaya binabaklas na yung kubo. Oh, unti-unti na talagang nabubura yung memories natin dito, no? Oo nga eh. Isa-isa na nagsisialisan yung mga taga rito. Tapos yung mga lugar na kinalakihan natin, napapalitan na rin. Nakakalungkot naman.
Wala talagang forever dito. Tayo na nga lang yata natitira dito eh. Yung mga tropa natin, kalat-kalat na. Kaya nga eh. Baka mamaya pati ikaw aalis na rin dito ah. Di mangyayari yon. Dito nakatira buong pamilya ko. Kung mag-aasawa man ako, dadaling ko rito yung pamilya ko. Bakit? Ikaw ba? May plano ka rin bang umalis dito sa atin? Sa ngayon wala pa naman. May trabaho naman ako dito eh at saka wala pa naman akong planong bumuo ng pamilya. Pero di natin sure. Tingnan natin sa susunod na taon kung paano magiging takbo ng buhay ko. Pero ikaw, mukhang alam na alam mo na kung anong mangyayari sa future mo ah. Nabanggit mo na yung tungkol sa pag-aasawa eh. Hindi naman na tayo bumabata. 27 na ako kaya dapat lang na pinagpaplanuhan na yung pagpapamilya. Ayoko naman magkaroon ng anak kung kailan matanda na ako. Oo nga naman. Ito bang girlfriend mo ngayon? Sure ka na ba talaga sa kanya? Sino? Si Vivian? Bakit? May iba pa ba? Malamang si Vivian yung tinutukoy ko. Tingin ko, panghuling girlfriend ko na to. Matagal na rin kami. 5 taon na rin. Di na rin biro yung 5 taon ha. Dapat lang talaga nakasal na ang kasunod niyan. Sa tingin mo? Oo naman. Bakit? May hinihintay ka pa ba bago mo pakasalan si Vivian? Wala naman. Pwede na nga ngayon kaso hindi pa raw ready si Vivian. Gusto niya maging stable muna kami pareho sa buhay para sa ganun hindi kami mahirapan. Siyempre, mas maganda nga na pinagpaplanuhan muna yung pag-aasawa. Maganda yung family planning muna bago mag-anak-anak. May point siya dun. Ikaw ba? Wala ka bang plano maghanap ng kahit boyfriend man lang? Wala pa ako naalalang nagkaroon ka ng boyfriend ah. Naku, alam mo namang stricto parents ko eh. Hulis ba naman si tatay? Takot silang ligawan ako. Yung ba talaga ang rason? Balita ko, may nanliligaw sa'yo nung nakaraang taon eh. Ano pala nangyari doon? Ayun, nagsawa na sa kakaligaw. Di ko rin naman kasi bet. Parang ang taas din naman kasi ng standard mo eh. Bahala ka dyan. Tatanda ka na lang talaga na hindi pa nakakaranas magka-boyfriend. Eh sa hindi ko type yung nanliligaw sa akin eh. Mahirap din namang ipilit. Sa bagay, maganda ka rin naman kaya okay lang sa'yo maging choosy. Actually, hindi naman ako choosy eh. Hindi ko lang talaga mahanap yung tamang tao. Yung crush ko kasi noon, taken na ngayon. Aba, sino crush yan? Kakilala ko ba? Ay, hindi mo kilala. Huwag mo nang kilalanin. At saka malabong maging akin yung taong yun. Bakit mo naman nasabi? Una, may long-term girlfriend na siya. Pangalawa, di niya ako gusto. Kapatid lang ang turing niya sa akin eh. Saklap naman noon. Hindi niya nakikita kung anong klaseng babae yung pinakawalan niya. Sabihin mo yan sa sarili mo. Ano yan? Kako, correct. Sinabi mo pa. Pero tiwala ka lang. Darating din yung tao na para sa'yo. Sana nga. Baka mamaya matulad na lang ako dun sa kubo na tambayan natin. Niluma na ng panahon. Hanggang sa makalimutan at palitan na lang. Magandang lalaki si Greg Papadudut. Matangkad siya, maputi at matataba ang pisngi. Siopaw nga ang palayaw ko sa kanya noong mga bata pa lamang kami dahil paborito kong pinipisil ang matatambok nitong pisngi. Masaya siyang kasama, masyadong friendly at madaldal sa mga taong trip niya. Pero ang maganda sa kanya, bawat lumalabas sa bibig ni Greg ay may sense. Matalino kasi nga siya. Sa aming 5, siya lang ang palaging pasok sa honor roll. Mas matanda siya ng 3 taon sa akin at parang nakababatang kapatid na ang turing niya sa akin simulat sa pool. Kung little sister ang turing niya sa akin, ako naman ay hindi. Matagal na kasi akong may crush kay Greg Papadudut. Literal na mga bata pa lamang kami noon ay nahuhumaling na ako sa angkin nitong kagwapuhan. Pero hindi lang yon ang nagustuhan ko sa kanya. Medyo bad boy din kasi siya noon. Pasaway at sakit sa ulo. Pero ang lahat ng ito ay nababawi naman niya dahil matalino siya at hindi niya napapabayaan ang pag-aaral niya. Yun ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya. Astig pero malambot ang nilalaman ng kanyang puso. Sa tagal ng pagkakaibigan namin ni Greg, never kong inamin sa kanya na may gusto ako sa kanya. Ayoko kasing asarin nila ako lalo't ako ang laging inaasar ng barkada namin bilang ako lang ang nag-iisang babae. Saka isa pa ay strong ang personality na ipinapakita ko sa kanila noon. Hindi pasok sa binuo kong ugali ang pag-amin na may crush ako sa isa sa mga kaibigan ko.
Kaya kinimkim ko na lamang ng matagal na panahon ang nararamdaman kong yon. Isa pa'y alam ko naman ang mga tipong babae ni Greg. Malayong malayo sa itsura ko at patunay nito ang ilang mga naging girlfriend niya na minsan na ring napasok sa barkadahan namin katulad ni Vivian. Greg? Greg! Oh, Asela, ano yun? Halika, may ibibigay ako sa'yo. Ano, pagkain ba? Oo, paano mo nalaman? Pinagbalot kayo ni nanay ng spaghetti at Shanghai. Birthday ng kapatid ko eh. Kanina ko pa nga naririnig yung celebration nyo eh. Bakit kasi hindi ka pumunta? Sinabihan naman kita kahapon na pumunta ka eh. Nakatulog ako. Saka ang daming tao, nahiya ako. Wala naman akong kasama eh. Ikaw pa talaga yung nahiya. Puro mga kapitbahay lang naman natin yung nagpunta eh. O heto, Salamat. pakibalik na lang yung lalagyan mamaya ah. Sige, sige. Uy nga pala, kumusta yung ginawa mong surprise para kay Vivian? Successful ba? Oo, tuntua nga siya sa binili mo regalo para sa kanya eh. Nakita ko yun sa internet eh, tsaka romantic lalo kapag alam mo na kung anong kwento sa likod ng infinity bracelet. Ibang klase ka talaga mag-isip. Paano na lang ako kung wala ka? Ewan ko ba kung bakit wala ka man lang romantic side? Kalalaki mong tao pero hindi ka marunong magpakilig ng babae. Ang corny kasi. Tsaka, yun naman ang nagustuhan ni Vivian sa akin eh. Steady lang. Wala masyadong palapalabok. Straight to the point kagad. Sa bagay, medyo mature na rin kasi si Vivian. Kaka-30 lang niya, di ba? Oo. Kaya ako nga naisip na bigyan siya ng surprise party para sa birthday niya. Na ako rin naman ang nagplano. Oo nga. Di pa pala kita napapasalamatan sa ginawa mong pagtulong sa akin. Salamat ah. Yun lang? Salamat lang? Ang kuripot mo naman. Nagpa-birthday ka sa girlfriend mo tapos sa best friend mo? Salamat lang? Ano ba gusto mo? Babawi ako sa susunod. Ikaw? Ha? Ikaw. Ikaw ang bahala ka ako. Okay na ako kahit libre mo na lang ako ng kape, masaya na ako dun. Sige, libre kita sa susunod na weekend. Speaking of Vivian pala, hindi mo pa nakukwento sa akin kung paano kayo nagkakilalang dalawa. Bigla mo na lang siyang pinakilala sa tropa noon eh. Nakita ko siya online. May grupo kasi ako sinalihan. Grupo ng mga single. Doon ko siya nakilala. Sumasali ka sa mga ganong group? Noon yun. Na-curious lang naman ako kaya ako sinubukan. Tapos ayun, nagkausap kami ni Vivian sa chat ng ilang linggo. Nagkita kami one time tapos sunod-sunod na yung mga date namin hanggang sa niligawan ko siya. Sinagot niya ako. Ipinakilala ko siya sa inyo tapos yun na nga. Heto na tayo. Anong grupo ba yun? Makasali nga, baka makahanap rin ako ng future jowa ko doon. Hindi ko na maalala yung pangalan eh. Sabay na kami nag-live ni Vivian sa group na yun simula nung naging kami. Sayang naman. Alam mo, nung una mong ipakilala si Vivian sa amin noon, ang unang impression ko sa kanya, tahimik na masungit. Masungit? Bakit naman masungit? Ewan ko, yun yung vibe niya dati eh. Observant siya, hindi gaanong masalita. Pero kapag nagsalita, nangungurot yung sinasabi niya. Ah, oo, gets ko yun. Minsan, matalas talaga siya magsalita. Pero in fairness, natagalan mo ha kahit ganun siya magsalita. Wala eh, mahal ko eh. Tsaka, hindi naman issue sa akin yun. Maganda nga na lagi niya nasasabi sa akin yung hindi niya gusto para kapag may problema, naayos agad. Mabuti yan para hindi nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Kaya hindi nakakapagtaka na nagtagal kayo eh. Congrats sa inyo. Salamat. Nga pala, malapit na rin pala yung anniversary namin. Baka pwede mo patulong ulit ako sa'yo. Oo naman, kailan ba? Matagal pa naman, mga 2 buwan pa. Okay. Kontakin mo lang ako kapag may kailangan ka. Salamat. Salamat din dito sa spaghetti mo ha. You're welcome. Pakisabi sa kapatid mo, happy birthday. Sige, makakarating. Noong unay nasasaktan ako na ako ang ginawang takbuhan ni Greg tuwing nangangailangan ito ng advice o anumang tulong para sa relasyon nila ni Vivian. May mga pagkakataon noon na ako ang kasakasama ni Greg para mamili at pumili ng regalo nito para kay Vivian tuwing Valentine's Day, birthday at anniversary nila. May time nga noon na ako pa ang nagplano ng Valentine's date nilang magjowa. Kalaunan, natanggap ko rin naman ang role kong yon sa buhay ni Greg.
Hindi ganong klaseng relasyon ang inaasahan ko mula kay Greg pero wala akong magagawa kung tanging kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Pero noong bata ako ay hindi ko ikakaila na pinapangarap ko talagang maging boyfriend si Greg. Yun nga lang dahil sa takot na baka ma-reject ako at masira ang pagsasama naming dalawa ay never akong umamin ng pagtingin ko sa kanya. Masaya na ako noon kahit na saka lang ako binibigyan ng halaga ni Greg kapag wala na siyang ibang choice. Lalo na tuwing nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ni Vivian. Tuwing magkakaaway sila ay sa akin natutuon ang atensyon ni Greg. Ako lang kasi ang nakakapagpakalma sa kanya at ayon sa kanya, ako lang daw ang nakakaintindi sa mga pinagdadaanan niya. Sa mga oras na ganoon ay napakasaya ko. Dahil para bang kahit papaano ay nakikita niya ang worth ko. Pero kapag okay na ulit sila ni Vivian, ang atensyon na yon ay bigla-bigla ring nawawala at nananatili akong option sa tabi niya. Kahit ganon man, ang nangyayari ay mas lalo pang lumalim ang pagtingin ko kay Greg Papadudut. Naging loyal ako sa kanya sa puntong kahit may ilanang mga kalalakihan ang nanliligaw sa akin noon, ay hindi ko sila sinasagot. Umaasa kasi ako noon na mabigyan kaming dalawa ng pagkakataon ni Greg. Siyang pangarap ko noon. Isang pangarap na gustong gusto kong maabot. Papadudut. Papadudot nagkaroon kami ng chance ni Greg na mas mapalapit pa sa isa't isa noong nagkaroon ng pandemic. Isa yon sa mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko inaasahang mangyayari. Lockdown noon at pinagbawalan ng lahat na lumabas. Swerte ako dahil magkatabi lang ang bahay namin ni Greg. Kaya araw-araw pa rin kaming nakakapagkita. Isang bakod lang kasi ang pagitan ng bahay namin na kayang-kayang akyatin ni Greg. Tuwing bored kaming dalawa ay pinupuntahan niya ako sa bahay lalo na kapag walang tao doon. 3 lang kasi kaming nakatira sa bahay noong pandemic at pareho pang frontliner ang mga magulang ko. Nurse ang nanay ko samantalang pulis naman ang tatay ko kaya para maging safe ay hindi sila umuuwi sa bahay. Sa halip ay naka-quarantine sila. Dinadalhan na lang nila ako ng grocery sa bahay twice a week para meron akong makain. Samantala ang mga kapatid ko naman ay na-stuck sa bahay ng lolo't lola ko matapos silang abutan ng lockdown sa probinsya. Sa mga buwan na yon, si Greg ang naging kasakasama ko sa bahay. Lagi kami noong nanonood ng pelikula. Naglalaro ng online games at nagkwekwentuhan tungkol sa buhay-buhay. May nakalagay na nga noong hagdan sa may bakod namin para kung ako naman ang gustong bumisita sa bahay nila Greg, ay nakapupunta ako ng walang problema. Papadudot hindi ko makakalimutan ang mga araw na yon dahil doon ay mas naging close sa akin si Greg Papadudot. Umiiyak ka ba? Di oh. Umiiyak ka eh. Ang pula-pula na mata mo oh. Eh kasi naman, sa dami ng pwedeng panooring pelikula, bakit ba ito yung pinanood natin? Hindi ko rin naman alam na ganito yung ending nito eh. Mali ko ba na mamamatay pala yung lalaki sa dulo? My gosh, ang saklap ng love story nila. Akala ko yung babae yung mamamatay eh. Grabe yung plot twist ah. Hanggang ngayon pala, napakababaw pa rin ng luha mo. Iniiyakan mo pa rin yung mga pelikulang ganyan? Natatanda mo pa nung nag-film viewing tayo nung elementary? Pinanood natin yung pelikula ni Jose Rizal. Iniyakan mo rin yun eh. Nakakaiyak din naman kasi talaga yun eh. Tinulugan ko nga lang yung sa sinehan nun eh. Ay. Oh, anong next na papanoorin natin? Ganito na lang ba talaga gagawin natin araw-araw? Manonood na lang ng pelikula? Eh wala naman tayong magagawa eh, naka-lockdown tayo. Bawal naman lumabas para sana makagala. No choice kundi gumawa tayo ng sarili nating pagkakaabalahan. Mabuti nga magkapit-bahay lang tayo, pwedeng-pwede kang umakit sa bakod namin. Kung hindi, mamamatay na lang ako sa pagkabagot dito sa bahay. Halos napanood na natin lahat ng pelikula sa app na yan eh. Wala na magandang natira. Manood na lang tayo ng series kung gusto mo. Mamaya na. Pahinga muna tayo. Masakit sa mata yung halos 2 oras nakatutok sa screen eh. Sige, ikaw bahala.
So, anong gagawin natin ngayon? Magkwentuhan na lang muna tayo. Tungkol naman saan? Marami akong gusto ikwento ngayon sa'yo, lalo na sa problema namin ni Vivian. Bakit? Anong problema niyo ni Vivian? Nag-aaway na naman ba kayo? Simula nung nagka-pandemic, wala naman kaming ibang ginawa kundi mag-away. Ano na naman bang pinag-awayan ninyo? Tungkol daw sa pagre-reply ko na mabagal. Inaabot daw ako ng mahigit 1 oras bago ko ma-reply ng mga chat niya. Ha? Para yun lang? Kaya nga eh, buong araw na nga kami magkausap eh. Maliit lang ng konti sa pag-reply, galit agad. Ano gusto niya? Oras-oras kami magka-chat. Miss ka lang siguro nun ng sobra kasi nga matagal na kayong hindi nagkikita. Oo, alam ko yun. Pati rin naman siya, miss ko na rin eh. Pero hindi ba pwedeng magpahinga muna kami mula sa pagchat-chat? Di ba pwedeng kumain, maligo, matulog? Hindi naman oras-oras hawak ko phone ko eh. Medyo nakakainis nga yung ganun. Pero intindihin mo na lang siya. Konting pag-aaway lang naman yan. Sure ako bukas maaayos nyo na yan. Hindi niya na ako pinapansin. Dahil lang sa nangyari? Nagkasagutan kasi kami. May mga nasabi ako sa kanya na dinamdam niya. Ano ba yung sinabi mo? Sinabi ko kasi nakakasawa na siya. Na lumalabas na yung totoong ugali niya. Na kung pwede, tigilan muna niya ako kahit 1 araw lang. Grabe ka naman. Alam ko, hindi ko naman sinasadyang sabihin yun sa kanya eh. Nadala lang ako sa bugso ng damdamin. Ngayon, ilang araw niya na ako hindi pinapansin. Pero ang tagal nyo nang magkasama. Dito pa ba masisira yung relasyon ninyo? Yun na nga problema eh. Ang tagal na namin magkasama. Ngayon lang kami naging ganito. Magkaiwalay. Hindi nagkikita. Ibang-iba tong sitwasyon namin kumpara noon. Paano ko siya masusuyo kung hindi ko siya mapuntahan? Bigyan mo na lang siguro ng ilan pang araw. Intindihin nyo na lang ang isa't isa. Mahirap mag-adjust ng ganito. Long distance ba naman kayo? Kaya malaking adjustment talaga yun. Sana nga lang talaga wag siya mag-isip ng kung ano nung bagay. Bakit? Pinag-iisipan ka ba niya ng masama? Sinabi niya na may iba na raw akong kausap kaya mabagal ako mag-reply. Naku, patay tayo dyan. Meron ba? Wala. Siyempre naman wala. Wala naman pala. Patunayan mo na lang sa kanya na wala ka talagang kausap na iba. Ikaw lang naman palagi kong kasama eh. Wala nang iba. Huwag siyang mag-alala sa akin, Kamo, kasi safe na safe ka sa akin. Hindi inaasahan nila Greg at ng girlfriend niyang si Vivian na magkakaroon sila ng long distance relationship. Dahil sa lockdown ay pawang online lang ang communication nilang dalawa. Dahil hindi sila nakakapagkita ay palagi silang nagkakaroon ng miscommunication noon na karaniwan ay nauuwi sa awayan. Sobrang frustrated noon ni Greg dahil hirap na hirap siyang alagaan ng relasyon nila ni Vivian sa online lang. Kapag nagtampo kasi si Vivian ay hindi na ito namamansin. Hindi nagre-reply at hindi sumasagot sa tawag. May punto nga noon na blinak na niya si Greg. Kaya ginamit pa ni Greg ang account ko para makausap si Vivian. May pinagawayan noon sina Greg at Vivian na sobrang lala. Dahil frustrated ay pinuntahan ako ni Greg sa bahay 10 oras ng gabi. May dala itong alak at pinagsaluhan namin yon. Noong gabing yon ay nilabas ni Greg sa akin ang lahat ng hinanakit niya kay Vivian at kung paano siya unti-unting nawawala ng gana sa relasyon nilang dalawa. Nauubos na raw siya sa mga susunod na awayan nila na hindi maayos-ayos dahil magkalayo silang dalawa at hindi makapagkita. Inamin sa akin ni Greg noon na medyo lumalamlam na ang pagsasama nila ni Vivian dahil sa pandemic. Ang gabing yun ang isa sa mga pinagsisihan ko, Papa Dudut. May nangyari kasi sa aming dalawa noong gabing yon, dala na rin ang kalasingan namin. Alam kong mali ang ginawa ko na pumatol ako sa lalaking may karelasyon na, pero dahil matagal na rin nakatago ang pagtingin ko kay Greg, ay hindi ko na rin ito napigilan pa. Kinabukasan ay hindi namin pinag-usapan ni Greg ang nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Parang walang nangyari dahil pareho namin itong ayaw pag-usapan. Hanggang sa naulit pa yon ng ilang beses. May pagkakataon noon na nagigilty ako sa ginagawa namin pero sa parehong pagkakataon ay nabulag ako ng pangarap kong mapasakin si Greg. Kaya hinayaan ko lamang yon. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan,
Isang balita ang gumimbal sa aming dalawa, Papa Dudut. Knock knock! Akala ko naman kung sino. Bakit ka naman ang gugulat dyan, Greg? Hindi ba ako napansin na umakyat ako ng bakod nyo? Akala ko nakatingin ka sa akin kanina eh. Hindi kita napansin. Eh kung ganun, sino yung tinititigan mo mula sa bintana? Wala. Nakatunga nga lang. Halika, pumasok ka na. Ano plano natin ngayon? Manonood ba ulit tayo ng palabas? May dala akong chichirya. Ay, ikaw bahala kung anong gusto mo. Parang gusto ko manood ng horror ngayon. Gusto mo ba? Ikaw, kung yun ang gusto mo di manood tayo ng horror. Ba't ang tamlay mo naman yata sumagot? Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Mamaya baka may COVID ka na ha? Wala akong sakit. Kung ganun, bakit ka ganyan? Wala ka ba sa mood? Sabihin mo lang, babalik na lang ako mamaya. Kumusta na kayo ng girlfriend mo? Ha? Bakit? May kinalaman ba siya sa pagiging matamlay mo ngayon? Wala naman. Curious lang ako. Okay na ba kayong dalawa? Actually, medyo okay na kami. Nakakapag-usap na ulit kami. May konting tampo pa rin siya pero nangako ko na babawi ako sa kanya. Tsaka nagkaroon na kami na agreement na magpapaalam kapag may ginagawa kami. Para walang nag-overthink tuwing late nagre-reply. Ah, ganun ba? Oo. Okay ka lang ba talaga? Yung itsura mo parang may dinaramdam ka eh. Buntis ako, Greg. Ano? Tama ba yung narinig ko? Buntis ka? Hindi ko alam kung accurate ba yung pregnancy test na in-order ko online pero 3 beses nang nag-positive yung mga test na ginawa ko eh. Sigurado ka ba dyan? Baka naman false positive lang yan. Maniwala ka sa akin, hindi ko sasabihin to sa'yo kung hindi ako sigurado. Alam ko yung katawan ko at simula pa last week, may nararamdaman na akong kakaiba sa akin. Hindi pwede yan. Safe naman tayo, di ba? Gumagamit naman ako ng proteksyon. Paano ako mabubuntis? Hindi ko rin alam. Bakit ako tinatanong mo niyan? Anong gagawin natin ngayon? Huwag akong tanungin mo kasi maski ako, hindi pa nagsisink in sa akin na buntis ako. Ay, ano ba itong ginawa natin, Greg? Hindi to pwedeng malaman ni Vivian. Kababati lang namin. Kapag nalaman niya may nangyari sa atin, mas lalo masisira yung tiwala niya sa akin. Yun talaga yung pinoproblema mo? Eh paano naman ako? Anong gagawin natin kapag nalaman ng mga magulang ko na nabuntis mo ko? Huwag mo na lang muna ipaalam sa kanila. Hindi naman sila umuwi rito, di ba? Pero hanggang kailan? Malalaman nila na buntis ako kasi hello, lalaki tong tiyan ko. Lalo na si nanay, nurse yun. Huwag muna tayo magpadalos-dalos. Pag-isipan muna natin kung anong gagawin natin. Ano pa bang ibang gagawin natin? Hindi option na magpalaglag hindi ko gagawin yun. Pero Wala nang pero. Papanganak ko to kahit anong mangyari. kahit masira ang buhay ko, Yan ba talaga yung pinoproblema mo? Yung sarili mo? may girlfriend ako. Girlfriend na pakakasalan ko at gusto ko makasama habang buhay. Kung ganun, bakit mo hinayaang may mangyari sa ating dalawa? Bakit mas pinili mong pagtaksilan si Vivian kung siya palang babaeng pakakasalan mo? Hindi ko alam. Nadala lang naman ako ng tukso eh. Maski ikaw rin naman, ginusto mo yung nangyari sa atin ah. Oo, ginusto ko yun kasi mahal kita, Greg. Ano? Ano pinagsasabi mo? Matagal na akong may gusto sa'yo. Seryoso. Di mo ba talaga alam? Hindi mo ramdam? Sobrang manhid mo naman. Hindi ko alam. Dapat hindi na lang ako nagpadala sa damdamin ko eh. Simula pa lang alam ko nang mali yung ginagawa natin. Tignan mo, kinarma tuloy tayo. Ayusin natin to. Huwag ka mag-alala. Ayusin natin to. Noong nalaman ng mga magulang ko na nagdadalang tao ako, ay inilipat nila ako sa bahay ng tita ko para may makasama ako. Ayaw na nila akong iwang mag-isa sa bahay dahil wala na sila noong tiwala sa akin. Sobrang hiyang-hiya ako noon sa mga magulang ko dahil pansin ko ang pagkasira ng tiwala nila sa akin dahil sa mga nangyari. Nagkahiwalay kami ni Greg na mas lalong nagpahirap sa sitwasyon namin dahil hindi na ako pinapansin ni Greg noon tuwing mini-message ko siya. Lumipas ang 9 na buwan ay pinanganak ko ang baby ko, Papa Dudut. Sa bahay ako nanganak, ng mga panahong yon ay wala na kaming contact ni Greg. Iniiwasan niya ako dahil sa nangyari. Wala pa kasing kaalam-alam noon si Vivian na nabuntis ako ni Greg. Kahit na alam na ito noon ng buong pamilya niya.
Noong lumuwag ang restrictions, saka lang nagkaroon ng panahon na makapag-usap ang pamilya ko at pamilya ni Greg. Malapit nang mag-isang taon ang baby ko noong nakita ni Greg ang anak niya. Sa nangyaring pag-uusap ay napagdesisyonan ng dalawang pamilya na ipakasal kaming dalawa. Ayaw kasing pumayag ng tatay ko na maging single parent lamang ako. Gusto niyang magkaroon ako ng tradisyonal na pamilya. Kaya kahit ayaw sa akin ni Greg ay napilitan siyang panagutan ako. Bilang isang babaeng matagal na pinangarap si Greg, na mapa sa akin ay hindi ako masaya sa naging desisyon ng mga magulang namin, Papa Dudut. Alam ko kasing ayaw akong makasama ni Greg. Ramdam ko yon sa mga galaw at trato niya sa akin. Simula noong nabuntis ako ay hindi na kami katulad ng dati na masaya. May pader nang namamagitan sa aming dalawa simula noong nagbunga ang pagkakasala namin at yon ang isa sa mga bagay na hindi ko masikmura. Ang kamuhian ako ni Greg. Hindi nagtagal ay nalaman din ni Vivian ang nangyari. Hindi nagdalawang isip ang babae na hiwalayan agad si Greg. Hindi ako nakaligtas sa mga paninirang ginawa sa akin ni Vivian sa social media noon. Binansagan niya akong ahas, mga agaw, at kung ano-ano pa. Wala naman akong karapatang lumaban noon dahil alam kong ako ang nasa mali. Totoo na inagaw ko siya. Totoo na sinira ko ang relasyon nila ni Greg. Totoo na nagkasala ako at sobrang down ko noon. Dahil pakiramdam ko ay galit sa akin ang lahat ng tao. Sa totoo lang ay okay lang naman sa akin na itaguyod kong mag-isa ang anak ko. Hindi ko hinangad na pakasalan ako ni Greg dahil lang may anak kami. Hindi ko gustong agawin siya kay Vivian. Pero dahil ayaw ng tatay ko na masira ang pangalan niya ay pinilit niyang buuin ang pamilya namin ni Greg. Sa takot ay hindi na nakapalagpas si Greg. Ikinasal kaming dalawa at sa isang iglap ay nagkaroon ako ng pamilya pagkatapos ng pandemic. Papadudot hindi itinago ni Greg ang disgusto niya sa akin. Mula sa pagiging malapit na magkaibigan ay parang kaaway ang naging turing niya sa akin. Ni hindi niya magawang hagka noon ng baby namin. Para ba siyang nandidiri? Pinaparamdam niya sa akin na hindi niya gusto ang mga nangyari. Ipinamukha niya sa akin na ako ang sumira sa mga plano niya sa hinaharap. Ako ang dahilan kung bakit hindi niya nakatuluyan ang taong minamahal niya. Walang iba kung hindi si Vivian. Ganun man ang naging takbo ng relasyon namin ay tinis ko na lamang ang lahat para sa anak ko. Tumira ako kina Greg dahil siya ang unang nakahanap noon ng trabaho. Naging stay-at-home mom ako para mabantayan ko ang baby namin. Sinubukan kong maging matatag kahit na alam kong hindi ako tanggap ng buong pamilya ni Greg, Papa Dudut. Greg! Nandito ka na pala. Kumustang trabaho? Maayos naman. Halika, kumain na tayo. Sakto kakapainit ko lang ng ulam. Kumain na ako sa labas. Kumain ka sa labas? Di ba sinabi ko sa'yo na magluluto ako ng hapunan? Minessage ako nila mama. Sakto nasa labas sila kanina kaya doon na kami nag-dinner. Ha? Sumama ka sa kanila? Nagpaalam naman yata sila sa'yo eh. Ba't parang gulat na gulat ka? Oo, nagsabi sila na lalabas sila. Nag-offer kasi ako na magluto ngayon. Alam mo naman na ayaw nila sa akin eh. Ang hindi ko lang inaasahan, pati ikaw. Ganun din pala ang gagawin mo sa amin ng anak mo. Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi mo napapansin kung paano ako tratuhin ng pamilya mo? Kung ituring nila ako, parang napakalaking kasalanan yung nagawa ko na hindi nila ako matanggap-tanggap. Lahat napapansin nila. Tapos ngayong ako yung nag-offer na magluto, kakain sila sa labas? Ang dami mo namang arte. Natural lang naman na kumain sila sa labas. Matagal na namin ginagawa yun. Nakakainsulto lang. Kasi aware naman sila na ipagluluto ko sana sila. Pero okay lang sana yun eh. Kung ayaw nila akong saluhan, sige lang. Pero ikaw?
Ikaw na asawa ko. Alam mo na magluluto ako ngayon pero mas pinili mong kumain sa labas? Ano ba kasi inaasahan mo mangyari? Tinanggap ka na nga namin dito sa bahay, di ba? Pinakasalan na kita't lahat at dayo pang sinasabi. Ang gusto kong mangyari, tratuhin niyo ako bilang tao. Kahit na magplastika na lang tayo dito, mas tatanggapin ko pa yun. Kesa harap-harapan niyo akong binabastos. May emosyon din ako, Greg. Hindi ko lang pinapakita sa inyo pero nasasaktan din ako. Ginusto niyo to, di ba? Pamilya mo nang pumilit na magpakasal tayo. Kayo ang may gusto nito, hindi kami. Walang may gusto nang nangyari. Hindi ko ginusto na maging ganito ang buhay ko, na isinusuka ng ibang tao. Hindi ganitong buhay yung pinangarap ko. Talaga ba? Hindi ba? Ikaw na mismo nagsabi sa akin na matagal mo na akong gusto? Baka nga ikaw pa rin plano ng lahat ng to eh. Nagpabuntis ka para makuha mo ako. Kapal ng mukha mo! Oo, gusto kita. Pero hindi ako ganong klaseng babae. Hindi ako magpapabuntis para lang makuha ko ang isang tao. Hindi ako ganon, Greg. Okay na sa akin na magkaibigan lang tayo. Okay lang sa akin na hindi mo nakikita yung halaga ko noon. Ikaw yung pinapangarap ko na alam kong hindi ko naman makakamit dahil alam ko naman na kailanman hindi mo ako magagawang mahalin. Alam mo naman pala eh. Bakit ka nagkakaganito na para bang napakalaki ng utang ko sa'yo? Hindi mo ako mapipilit na gustuhin ka. Ganon din ang pamilya ko. Kung makapagsalita ka, parang ako lang ang may kasalanan ng lahat ah. Ako lang ba ang gumawa nito? Ako lang ba yung nagkasala? Aminado ko, maling-mali na pinatulan kita. Pero ikaw din naman, di ba? Mas malala nga yung kasalanan mo dahil may girlfriend ka nung pinatos mo ko. Kaya huwag kang magmalinis, Greg. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo dahil mas matindi ang kasalanan na ginawa mo kaysa sa akin. Alam ko yun. At araw-araw kong pinagsisisihan yun. Tuwing nakikita kita, naalala ko yung ginawa ko. Naalala ko yung babaeng sinayang ko. Naalala ko kung paano ko sinira ang future na dapat meron kami ni Vivian ngayon. Tuwing nakikita kita, naiinis ako dahil sa katangahan ko. Yun ang rason kung bakit hindi kita magawang gustuhin kahit bilang tao. Ikaw ang nagpapaalala sa mga kasalanan ginawa ko. Kung ganun, bakit mo ako pinakasalan? Bakit mas pinili mong makita ako araw-araw kahit na ayaw mo naman pala? May magagawa ba ako kung tatay mo na yung nagsalita? Anong laban ko sa polis? Mamaya papatay pa ako niyan eh. Hindi ganun ang tatay ko! At kung iniisip mo na ginusto ko ring mapasok sa ganitong sitwasyon, hindi! Kaya ko buhayin ang anak ko ng mag-isa. Ang hindi ko kaya ay ang wala siyang kilalanin na ama. Kaya sa gustuhin man natin o hindi, mananatili ako rito para sa anak natin. Para may kilalanin siyang pamilya. Papadudo tuwing nasa trabaho si Greg. Nagpupunta ako sa bahay namin kasama ang baby ko para lumayo sa mga biyanan ko. At least sa amin ay tanggap ako at hindi ako minamaliit. Kapag nasa bahay ako ay may pagkakataon akong makapagpahinga dahil nag-aagawan ang mga kapatid ko na alagaan at bantayan ang pamangkin nila. Saka na lang ako bumabalik kapag umuuwi na si Greg. Hindi nagustuhan ng mga biyanan ko ang mga ginagawa kong yon. Sinabihan nila ako na tinatakasan ko lang ang trabaho ko sa bahay nila. Inaasahan kasi nila, Papadudot, na ako ang gagawa ng lahat ng mga gawaing bahay mula sa pagluluto, paglilinis at paglalaba kahit na dapat ang inaalagaan ko lang doon ay ang anak ko at ang asawa kong si Greg. Wala na akong pakialam noon kahit na ano pang sabihin nila. Tuwing nakakatapos ako ng gawaing bahay ay nagpupunta na ako sa bahay namin para makaiwas sa stress. Noong napansin ni Greg ang ginagawa ko ay kinausap niya ako na huwag ilayo ang bata sa mga lolo at lola nito. Pero sinagot ko rin naman si Greg na hindi ko gagawin yon kung hindi sana nila pinaparamdam sa akin ang disgusto nila. Masyado kasi silang obvious na ayaw nila sa akin. Ipinaalala ko kay Greg na kaya kong buhayin ang sarili kong anak mag-isa at kapag hindi nagbago ang turing nila sa akin, ay hindi na ako babalik pa sa bahay nila. Nahimasmasan si Greg matapos ko siyang i-real talk, Papadudot. Dahil after ng pag-uusap namin yon ay biglang nagbago ang ugali nito. Umayos na ang pakikitungo nito sa akin kahit naramdam kong napipilitan lamang siya.
Mas maganda na yon kaysa noon na harap-harapan ang pambabastos nila sa akin na palaging nakikita ng anak ko. Nang mga time na yon ay tanggap ko na kailanman ay hindi talaga ako magagawang mahalin ni Greg, Papa Dudut. Pinilit ko na lang natanggapin ang katotohanan yon. Ang mahalaga ay buo at magkasama kaming pamilya. Sa sumunod na taon ay umayos ang pagtira ko sa bahay nila Greg. Nakita ko kung paano naging masaya ulit si Greg, pero sa pagkakataong yon, nalaman kong hindi pala ako ang nagpapasaya sa kanya, kundi ibang babae, Papa Dudut. Greg, halika. Maupo ka na dyan at kumain ka na ng agahan para makapasok ka na sa trabaho. Salamat. Mukhang maaga ka ngayon ah. Una ako na yung traffic. Total, may oras ka pa naman. Baka gusto mong ipaghanda na lang kita ng lunch mo para makatipid ka. Hindi na. May extra naman ako eh. Kakain na lang ako sa labas. Tsaka hassle magbitbit ng baon. Marami akong dala ngayon. Maliit lang naman yung lalagyan ng pagkain mo eh. Kasyang-kasya dyan sa bag mo. Wag na. Alis na rin ako maya-maya. O sige, bahala ka. Kumusta pala yung plano mong paglipat ng trabaho? May nakita ka na bang malilipatan? Aha? Anong aha? Ha? Ano ulit yung sinabi mo? Diba plano mong lumipat ng trabaho? Tinatanong kita kung kumusta na. May nahanap ka na bang malilipatan? Okay lang naman. Paanong okay? Greg, Oh, kinakausap kita. Kanina ka pa dyan sa cellphone mo. Sino ba yung kausap mo? At di mo man lang ako masagot ng maayos. Kumakain tayo oh. Pwede bang bitawan mo muna yung cellphone mo? sinasagot naman kita. Wala pa akong nahanap na bago malilipatan. Kaya hindi muna ako magre-resign sa trabaho ko. Ayan, nasagot ko na. O ano, may tanong ka pa? Para ka namang reporter dyan, ang dami-dami mong tanong. Kung sana yan agad ang sinagot mo kanina, edi okay na. Para namang may maitutulong ka sa trabaho ko. Curious lang naman ako, bawal ba yun? Pwede ba mamaya mo na replyan si Vivian? Vivian? Ano pinagsasabi mong Vivian? Kahit itago mo pa yung kausap mo, alam ko kung sino yan. Kausap ko yung katrabaho ko. Lalabas kami pagkatapos ng trabaho. Anong Vivian ang pinagsasabi mo dyan? Huwag na tayong maglokohan, Greg. Alam ko naman hanggang ngayon kinakausap mo pa rin yung ex mo. O ano naman ngayon? Magkaibigan kami ni Vivian. Masama ba kung kausapin ko siya? Ex mo yun. Natural lang sa akin bilang asawa mo na maasiwa kapag kausap mo yung ex mo. Bakit? Anong karapatan mong pagbawalan ako na kausapin si Vivian? Karapatan? Asawa mo ko? Ako yung pinakasalan mo? Na hindi ko ginusto. Kaya huwag kang umasta na porket kasal na tayong dalawa. Hawak mo na buhay ko. Kakausapin ko kung sino man ang gusto kong kausapin. At wala ka na magagawa doon. Grabe. Hanggang ngayon? Nagbubuhay binata ka pa rin? Yun yung buhay na inagaw mo sa akin. Ah, talaga ba? Hanggang ngayon ako pa rin ba yung sinisisi mo sa nangyari sa atin? Ako lang? Ako lang yung may kasalanan kung bakit tayo nauwi sa ganitong sitwasyon? Ako lang talaga? Ang galing naman. O sige, ako na yung masama. Ako na yung sumira ng buhay mo. Pero tandaan mo, napilitan ka man o hindi, ako na ang asawa mo ngayon. At may karapatan ako sa'yo dahil ikaw ang ama ng anak natin. Ano nga yung gagawin mo? Pagbabawalan mo ang kausapin si Vivian? Pagbabawalan mo ang kontakin yung mga kaibigan ko? Sige, gawin mo. Pagbawalan mo ako pero hindi ibig sabihin nun na susundin kita sa gusto mo. Ano ulit yung hinahanap mo? Respeto, hindi ba? Kung gusto mong irespeto kita, irespeto mo rin yung mga bagay na gusto ko. Kahit kailan naman mula ako natanggap na respeto mula sa'yo pati sa pamilya mo eh. Kung alam mo lang yung pagtitiis at paghihirap na ginagawa ko. Lahat ng yon tinitiis ko para lang... Hello? Oo, sandali. Papasok na ako sa trabaho. Message na lang ulit kita mamaya. Tapos ka na magsalita? Alis na ako. Sandali, Greg! Nag-uusap pa tayo! Greg! Kahit na hindi ko nahulaan, alam ko sa puso ko kung kanino galing ang tawag na yon, Papa Dudut. Walang iba kundi mula kay Vivian. Ilang beses ko nang nahuli si Greg na kausap si Vivian. May mga pagkakataon na nasisilip ko sa cellphone niya ang notification ng message ni Vivian. Pati tuwing tumatawag ito at kitang-kita ang malaki nitong pangalan sa caller ID.
ni hindi man lang niya pinalitan ang pangalan nito. Nang gabing yon ay wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak. Alam ko na hindi talaga ako mahal ni Greg, pero masakit pa rin para sa akin tuwing pinaparamdam niya sa akin na hindi talaga niya ako gusto. Kung sa ibang asawa, kapag nalaman nilang may ibang babae ang asawa nila, ay agad silang nagagalit, nangungumpronta at sinusugod ang mga kabit. Sa estado ko ay hindi ko magawa ang mga bagay na yon. Dahil alam ng lahat na ako man ang asawa, hindi naman ako ang totoong nauna. Ako yung babaeng nang-agaw. Ako yung babaeng pinakasalan lang dahil nabuntis. Simula pa lang ay wala na talaga akong laban kay Vivian. Mas malayo ang agwat namin pagdating sa estado ng buhay. Hindi pa kasama rito na mas maganda siya, mas sexy, mas mataas siya sa anumang aspeto ng buhay kumpara sa akin. Nakamit ko man ang lalaking pinapangarap ko. Wala din itong silbi kung hanggang noon. Kahit kasal na kami ay nasa ibang babae pa rin ang laman ng puso niya. Masakit at medyo tanga ako sa part na yon na tinanggap ko lang na nambababae ang asawa ko. Naisip ko na mas mabuti na yon kesa bumalik kami sa dati na hindi man lang nagpapansinan. Mas mabuti pa na okay siya sa akin kahit na ang kapalit nito ay may ibang babaeng nagpapasaya sa kanya, Papa Dudut. Hindi na sekreto sa pamilya nila Greg na nakipagkita ito sa ibang babae. Open secret na sa lahat na kabit ni Vivian si Greg. Ang hindi na lang siguro nakakaalam nito ay ang sarili kong pamilya, Papa Dudut. Kung papaano at bakit wala pa ring nakakarating na balita sa kanila, yun ang isa pa ring malaking misteryo para sa akin. Para bang naging okay na lang sa amin noon na nakikipagkita si Greg kay Vivian sa likuran ko. Tuwing gabi habang magkatabi kami sa kama ng asawa ko, ay tanging ilaw lang mula sa phone screen nito ang maaninag kasabay nito ay ang huni ng pagtatype nito. At maya't maya ay notification na. Nahuhuli ko rin siya na minsan na tumatawang mag-isa habang nakatalikod mula sa akin. Gabi-gabi ay laging mabigat ang dibdib ko dahil bago matulog, ang huling tao na nasa isipan ng asawa ko ay walang iba kung hindi si Vivian. Alam ko ang lugar ko at kapag kinukumpronta ko si Greg tungkol sa pangangaliwa niya, ay ako rin ang matatalo kaya minabuti kong manahimik na lamang at lunukin ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Tuwing umuuwi si Greg ay lagi siyang good mood. Lagi maganda ang pakikitungo niya sa akin dahil alam naming pareho na masaya na siya sa buhay niya kasama si Vivian. Ako yung inuuwian. Ako yung nakakasama sa iisang bubong. Ako yung asawa ni Greg. Pero ang sakit lang tanggapin na sa kabila ng lahat ng yon, nananatili pa rin ako ang pangalawa lang sa puso niya. Sabagay, yun naman talaga ang lugar ko simulat sa pool. Ako yung pangalawa lang mula sa anino ni Vivian. Kapag Valentine's Day, Papa Dudut, Pasko, New Year ay laging nauna si Vivian. Si Vivian ang nakakatanggap ng bulaklak. Siya ang nabibigyan ng regalo. Siya ang nakakasama ni Greg sa pagsapit ng bagong taon. Hindi ko sila pinapakialamanan sa affair nila. Nagkunwari na lamang akong hindi apektado kahit na sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman ko noon. Hanggang sa hindi nagtagal ay dumating ang araw na nabalitaan na rin ng tatay ko ang ginagawang panluloko ni Greg sa akin, Papa Dudut. Greg! Mabuti nakauwi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Huwag ka lumapit sa akin! Greg! Bakit nandito ka ba? Akala ko ba umuwi ka na sa inyo? Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita nakikita na okay ka. Anong pinagsasabi mong okay ka? Nakikita mo ba itong pagmumukha ko? Nagulpi ako, Asela. Mukha ba akong okay? Huwag mong sabihing inabutan ka ni tatay.
mo inabutan? Pinuntahan niya ako mismo sa trabaho ko. Sa harap mismo ng mga katrabaho ko, pinagmukha niya akong kriminal. Ipinahiya niya ako pati sa harapan ng boss ko. Sorry, hindi ko naman alam na ganun ang gagawin niya eh. Ito ba yung gusto mo mangyari? Ha? Masaya ka na? Masaya ka na puro pasato pagmumukha ko? Ito na! Nakabawi ka na! Ano, masaya ka na? Hindi ko ginusto na bugbugin ka ni tatay. Hindi ko yun hiniling sa kanya at kailanman, hindi ako matutuwa na makita kang ganito. Eh kung hindi mo naman pala gusto mangyari to, bakit niya nalaman? Paano niya nalaman may nangyayari sa amin ni Vivian? Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang totoo. Kahit gaano ako nasasaktan sa panlulokong ginagawa mo sa akin, hindi ako nagsumbong sa mga magulang ko dahil ayoko silang masaktan. Kung paano man niya nalaman, wala akong alam dyan. Itanong mo sa pamilya mo na konsentidor. Baka sila yung nagsumbong. Peste boy to! Oh! Greg, sorry. Sinabihan ko naman si tatay na wag makialam eh. Sinabi ko sa kanya na ako na mismo mag-aayos ng problema nating dalawa. Hindi ko talaga inaasahan na pupuntahan kanya sa trabaho. Pasensya ka na. Sana mapatawad mo si tatay. Sa tingin mo maayos pa natin to? Wala na makakapag-ayos sa relasyon natin na Sela. Dahil simula pa lang, hindi na tayo magkasundo. Bugbugin pa ako ng tatay mo hanggang sa mamatay ako. Hindi na magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Alam ko. Kaya nga hinahayaan na lang kita sa gusto mo eh. Hinahayaan lang kita kahit araw-araw akong nasasaktan. Tuwing gabi bago matulog, ang bigat-bigat ng dibdib ko pag nakikita kitang sobrang saya. Hindi dahil sa akin kung hindi dahil kay Vivian. Alam mo kung gaano kasakit para sa isang tao na makitang ibang taong nagpapasaya sa mahal niya? Oras-oras ko yung dinaranas, Greg. Pero kahit na alam kong never mo kong mamahalin, nagstay pa rin ako. Nandito pa rin ako sa tabi mo. Tinitiis lahat para sa anak natin. Alam ko na hindi mo ko mahal. Alam ko na kahit anong gawin ko, hindi ko makukuha ang pagmamahal mo kay Vivian. Alam ko yon. Pangalawa lang ako sa puso mo at tatanggapin ko yon para sa anak natin. Mabuti, alam mo. Halika na, may yelo sa ref. Lagyan natin ng yelo yung pisngi mo para hindi mamaga. Huwag na. Kailangan ko na mag-impake. Empake? Bakit? Para saan? Aalis mo na ako rito hanggat hindi humuhu pa yung init ng ulo ng tatay mo. Huwag mo nang gawin yun. Ako nang bahalang makipag-usap kay tatay. Hindi mo nga siya napigilan, siguro na ako sa trabaho ko eh. Maniwala ka, kakausapin ko siya. Asela, binantaan ako ng tatay mo na papatayin ako kapag nakita niya pang magkasama tayo. Pero paano ang anak mo? Paano kung hanapin ka niya? Anong sasabihin ko sa kanya? Ikaw nang bahala. Magrason ka. Sabihin mo, nagtatrabaho ako sa malayong lugar. Basta, kung ano man ang maisip mo, ikaw nang bahala. Alam na ba to ng mga magulang mo? I-message ko na lang sila kapag nakalis na ako. Saan ka titira? Ba't ba ang dami mong tanong? Kaya ko ng sarili ko, Sela. Matanda na ako. Hindi ko kailangan ng concern mo. Problemahin mo na lang yung sarili mo. Kailan ka babalik? Di ko alam. Maiwan na kita. Mag-ayos pa ako ng gamit. Sandali lang. Tutulungan na kitang mag-ayos ng gamit mo. Simula noong nalaman ng tatay ko ang katotohanan ay kinuha niya ako kasama ang anak ko mula sa poder ng mga biyenan ko. Doon ay tuluyan nang nasira ang tiwala ng pamilya ko sa pamilya ni Greg. Kung gusto nilang makita ang bata ay kinakailangan silang mismo ang magpunta sa bahay. Pero hindi na yon nangyari, Papa Dudut. Kayang-kaya ni Greg na talikuran ang sarili niyang anak para sa one true love niya. Noong time na yon, alam ko na sa sarili ko na hindi na talaga magbabago ang relasyon namin ni Greg. Hindi na talaga darating ang panahon na matututunan din niya akong mahalin. Hindi na magkakatotoo ang gabi-gabi kong panalangin na makaranas ng isang masaya at kumpletong pamilya. Umaasa pa rin kasi ako noon na baka panandalian lang ang pagsasama nila Greg at Vivian. Umaasa ako na balang araw ay ako rin ang pipiliin nito kapag natapos na ang lahat. Nalaman ko na lamang na matapos umalis ni Greg para pagtaguan ng tatay ko ay tumira siya sa apartment ni Vivian. Ang puso ko na may nakaturok ng kutsilyo ay parang sinaksak ulit ng panibago
noong nalaman ko yon, Papa Dudut. Hindi ko ma-describe ang sakit na nararamdaman ko. Sobrang liit ng tingin ko noon sa sarili ko dahil kahit na anong gawin ko ay hindi talaga ako kayang mahalin o piliin man lang ni Greg. May pagkakataon noon na hinahanap-hanap ng anak namin si Greg dahil nami-miss na raw niya ang tatay niya. Patago ko noong tinatawagan si Greg para makausap niya ang anak niya at tuwing nangyayari yon ay dinig na dinig ko ang boses ni Vivian mula sa background. Patunay na magkasama talaga silang dalawa. May time pa nga noon na ipinakilala mismo ni Greg si Vivian sa anak namin. Doon ako nahimasmasan. Grabe na ang pambabastos na ginagawa nila sa akin noon. Kaya naisip kong tapusin na lamang ang lahat. Makikipaghiwalay na ako kay Greg. At ilalayo ko na sa kanya ang anak namin. Matagal ko yung pinag-isipan pero ilang araw bago ang pagkikita sana namin ni Greg ay isang balita ang nalaman ko, Papa Dudut. Asela! Nandito ako! Greg, pasensya ka na, kararating ko lang. Pinatulog ko muna yung bata bago ako lumabas. Okay lang. Bakit mo pala ako gustong makausap? May gusto ko itanong sa'yo. Sakto. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Pero sige, mauna ka na. Ano ba yung itatanong mo? Totoo ba yung nalaman kong balita? Anong balita? Nabuntis ka. Paano mo nalaman yan? Nabanggit sa akin ng kapatid ko. Alam mo naman ang chismis, mabilis kumalat. Totoo yung nasagap mong balita. Buntis nga ako. Ako ba tatay niyan? Wala naman akong iba eh. Sino pa bang magiging ama nitong dinadala ko kung di ikaw lang? Ay, akala ko naman kung... Nabuntis ako ng ibang lalaki. Hindi ganon, Greg. Marunong akong rumispeto sa pagiging sagrado ng kasal. Hindi ko magagawang manloko dahil may anak ako. At ayokong masira ang pangalan ko sa kanya. Anong plano mo ngayon sa bata? Ipapanganak ko siya katulad nung nauna. May tatay man o wala, tataguyod ko sila kahit mag-isa lang akong magulang nila. Anong ibig mo sabihin? Nandito naman ako ah. Tatanggalan mo na ba ako ng karapatan sa mga anak ko? Nandito ka? Kailan? Never ka namang nagpakaama sa anak natin eh. Paano mo nasasabing nandito ka? Alam ko, marami akong pagkakamali noon. Marami akong pagkukulang bilang ama at asawa. Pero ayoko mawali sa akin yung anak ko, Asela. Lalo na't magkakaroon ulit tayo ng isa pang anak. Ngayon mo lang naisip yan? Ang tagal kong nagtiis. Ang tagal kong naghintay na makita mo yung kahalagahan namin. Ngayon mo lang sasabihin ang mga bagay na yan? Kung kailan handa na akong iwan ka? Sorry. Sorry kung ngayon ko lang na-realize. Importante sa akin yung anak natin. Ayoko mawala sila. Ayoko lumaki sila nang walang tatay. Greg, alam mo ba kung gaano ko katagal pinag-isipan tong bagay na to? Ang tagal kong pinagdasal sa Diyos na gabayan ako para magawa ko yung tamang desisyon. Masakit para sa akin na layuan ka. Pero kung yun ang mas makakabuti sa akin at sa mga anak natin, gagawin ko yon. Ngayong nakapag-isip na ako at nagkaroon ng sapat na tapang, ganito ang gagawin mo? Sasabihin mo sa akin na hindi mo kami kayang mawala sa buhay mo? Hindi ba ikaw mismo yung umalis? Iniwan mo kami? Yun ang totoo, Asela. Bigyan mo ako ng second chance. Patutunayan ko sa iyo yung totoo. Paano si Vivian? Hanggat kasama siya sa buhay natin, hindi kita matatanggap. Oo, mali yung ginawa ko na ako yung nang-agaw. Pero matagal na panahon na yun. Kasal na tayo. Magkakaroon na tayo ng pangalawang anak. At kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya mapakawalan sa puso mo, mas mabuting siya na lang ang piliin mo kaysa sa amin. Iiwan ko siya. Tatapusin ko na kung ano man meron kami ni Vivian. Bigyan mo lang ako ng ilang araw para ayusin tong buhay ko. Pangako, ibibigay ko na sa inyo ang buong atensyon ko. Please, Asela. Patunayan mo muna na magbabago ka na. Ibalik mo yung tiwala ko sa'yo bago kita tanggapin sa buhay namin. Oo, gagawin ko yun, promise. Sana nga gawin mo. Sana totoo na to. Sana sa pagkakataong to, ako naman yung subukan mong mahalin. Magsimula ulit tayo. Subukan nating ayusin tong pamilya natin. Sige na, mauna na ako, Greg.
Ihahatid na kita. Hindi na. Kaya kong umuwing mag-isa. Ayusin mo na yung kailangan mong ayusin. At kapag ready ka na, mag-usap na lang tayo ulit. Salamat. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Sana may puwang pa rin ako dyan sa puso mo kahit ilang beses na kitang sinaktan. Alam kong mahirap paniwalaan itong mga pinagsasabi ko ngayon. Pero nung nalaman kong magkakanak ulit tayo, doon ko lang talaga napagtanto na hindi na ako binata. May 2 bata nang nakasalalay at umaasa sa akin. Hindi ko pwedeng talikuran yung responsibilidad ko na yun sa kanila. Katulad ng sinabi ko, ayusin mo muna yung issues mo bago ka bumalik sa amin. Mauna na ako. Nagulat ako noong pamilya ang pinili ni Greg Papadudut. Ready na ang puso ko noon na masaktan dahil sa inaasahan ko ay mas pipiliin ni Greg si Vivian kesa sa aming pamilya niya. Pero noong nalaman niyang magkakaroon ulit kami ng anak ay para bang nahimasmasan siya sa mga pinaggagawa niya sa akin. Iniwan ni Greg si Vivian at bumalik si Greg sa piling namin. Kinausap nito ang tatay ko at humingi siya ng tawad sa ginawa niya at humingi ng ikalawang pagkakataon para patunayan sa aming lahat na nagbago na siya. Kung si tatay ang tatanungin, hindi na dapat niya patatawarin pa si Greg. Pero dahil inaalala niya ang mga apo niya na mawawala ng ama ay mas pinili niyang bigyan ng second chance si Greg. Ipinakita naman sa amin ni Greg na nagbago na siya. Nag-iba na raw ang priorities niya sa buhay at hindi niya kayang iwan ang anak niya pati na rin ang magiging pangalawang anak namin. Para mapatunayan sa akin na hindi na sila nag-uusap ni Vivian ay naging transparent sa akin si Greg. Ibinigay niya sa akin ang passcode ng phone niya para tuwing nag-overthink ako ay pwede ko raw i-check ang phone niya dahil alam niyang wala na akong tiwala sa kanya. Papadudot hanggang sa naisipan ko ang second baby namin ni Greg ay naging mabuting asawa siya sa akin. Hanggang ngayon ay buo pa rin ang pamilya namin. Mas masaya kumpara noon, mas tahimik at mas maayos na ngayong wala na ang isang Vivian na kahati namin sa atensyon niya. Ako yung pinili ni Greg at nagpapasalamat ako doon kahit naramdam ko na kahit anumang gawin ko. Ako man ang pinili ay mananatili pa rin akong pangalawa sa buhay nito. Wala na akong magagawa doon, ang mahalaga ay patuloy siyang nagpapakaama sa mga anak namin. Dito na po natatapos ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat at pagpalain po sana kayo ng Diyos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Acela. Hindi madali ang magpatawad lalo na kung puso na ang nabasag. Pero mas mahirap ang mabuhay sa galit habang ang pamilya ay unti-unting nawawasak. Kung pinili mo magpatawad at muling magbukas ng pintuan ay gawin mo ito hindi dahil nakalimot ka sa sakit, kundi dahil pinili mong unahin ang pagmamahal para sa sarili mong pamilya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Habang tumatanda ka, mas natututo kang pahalagahan ang ating kaligayahan. At minsan ay dumarating ang pagmamahal sa pinaka-hindi inaasahang oras at pagkakataon. Pero handa ka bang magmahal ng taong mas bata sa iyo ng maraming taon? Dear Papa Dudut, ang sabi nila minsan daw ang tao tumatanda ng paurong. Nakagagawa ng mga desisyon na walang ibang iniisip kung hindi ang mga sarili nila.
Kasi nga ang gusto na lamang nila ay maging masaya at mag-enjoy sa buhay nila. Magandang tanghali, Papa Dudut, at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Martha. I'm 45 years old now at dating guro sa US. Doon na rin ako nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. Kaya lang sa kasamaang palad, kakagraduate lamang ng unika iha ko nang mamatay ang asawa ko. At nang magkaroon ng trabaho ang anak ko ay nag-decide na akong umuwi na lamang ng Pilipinas at magtayo ng sariling negosyo. Maayos ang buhay ko sa lumipas na mga taon. Kahit madalas na mag-isa lamang ako, wala naman akong dapat na isipin kung hindi ang sarili ko. Bukod sa maayos naman ang negosyo ay maayos din naman ang buhay ng anak ko sa US. Kaya naman ang mga panahon na yon ay puro pag-i-enjoy na lamang sa buhay ang ginagawa ko, Papa Dudut. Sayaw pa tayo, Mars! Mars! Pahinga muna tayo. Ano? Ang sabi ko, magpahinga muna tayo kasi nangangawit na yung binti ko sa kakasayaw natin dito. Ay, ano ba naman yan, Mars? Sabi ko naman kasi sa'yo, dalasan mo pagsama sa akin sa gym. Gagawin ko talaga nang maabutan ko naman yung kaseksihan mo. Pero sa ngayon, umupo muna tayo kasi sumasakit na talaga yung mga kasukasukan. Ay nako, tara na nga dun sa table. Grabe, Mars! Ang taas pa rin talaga ng energy mo no hanggang ngayon. Hindi may dedenay na hawak mo pa rin yung title na Queen of the Dance Floor. Ay nako, maka-Queen of the Dance Floor ka naman dyan. Totoo naman, Mars. Aba, tinalo mo pa sa pagsasayaw yung mga bagets na humahataw sa dance floor kanina. Ay, mga kulang kasi sila sa exercise, kaya ang bilis nilang mapagod. Kung kasing sipag mo lang talaga ako mag-exercise, nako, baka magkasing sexy pa rin tayo hanggang ngayon. Naalala ko tuloy ng mga kabataan natin. Nagbibilang pa tayo ng mga nanliligaw sa atin. Pero, ikaw ang palaging nananalo dahil hindi hamak na mas maraming nagkakagusto sa'yo. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa Campus Muse at Queen of the Dance Floor ng batch natin? Ay naku, matagal naman na yun, Mars. At matagal na rin lumipas ang kagandahan ng kabataan natin. Ay, Mars, teka. May nakatingin dito. Papalapit. Hi ladies. Free cocktails nga pala para sa inyo. Wow, free cocktails. Anong meron, Pogi? May special promo kasi kami tonight para sa mga best dancers sa floor kanina. Ay, kasama ba talaga ako dyan o para sa kaibigan ko lang yan? Hoy, Lani, ano ba yung sinasabi mo? Nakakahiya naman sa kanya. Baka mamaya kung anong isipin eh. Naku, ayos lang yon miss. Magaling ka naman talagang sumayaw kanina. I'm Jeric nga pala, isa sa mga DJ sa resto bar na to. Ah, oo, alam ko. Alam mo? Ibig sabihin, kilala mo na siya? Ay, hindi ko siya kilala, pero alam kong DJ siya. Kanina ko pa kasi siya nakikita na tumitingin sa'yo mula dun sa pwesto niya sa booth. Alam mo, Mars, kanina ka pa humihirit ng ganyan ha. Nakakaya na talaga dito kay Jeric. Jeric, pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko ah. Ganyan lang talaga yung kakulit. Ayos lang miss. I'm Martha nga pala at siya naman si Lani. Nice meeting you ladies. I guess it's time for you to enjoy the drinks and the night. Ah, thank you ulit dito sa cocktail na binigay mo ha. You're welcome Martha. See you later. Tama ba yung narinig ko, Mars? Tinawag ka niyang Martha! Ano namang problema doon? Ayun naman talagang pangalan ko. Wala man lang miss, ma'am, o madam. Martha talaga, ang FC ha?
Alam mo, Mars, malakas ang kutob ko na type ka ng bagets na yan. Ay, grabe ka naman mag-isip, Mars. Nagbigay lang ng cocktail, type na kaagad ako. Eh, bakit naman hindi? Kanina ko pa kaya siya napapansin na panay ang tingin niya sa'yo mula dun sa may DJ booth. Tsaka, aminin mo, yummy si bagets. Oo, pero alam mo namang hindi ako pumapatol sa mas bata pa sa akin, no? Kasi ayokong ako yung mas nag-aalaga pagdating sa relasyon. Malay mo naman, mabago ni Bagets ang pananaw mo pagdating sa bagay na yan. Basta, malakas ang kutob ko, mukhang tinamaan sa'yo yang si Jerry. Papadudot, akala ko ay doon na matatapos ang pag-uusap namin ni Jeric dahil umuwi na rin kami noon ni Lani. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung makatanggap ako ng tawag mula sa kanya kinabukasan. Kinuha niya raw ang number ko kay Lani nang magkita sila sa may labas ng restroom. Matagal din kaming nag-usap noon sa tawag at ang dami ko na agad nalaman tungkol sa kanya. Dahil may pagkamadaldal pala siyang tao. Nakwento niya na bunso pala siya sa 5 magkakapatid. Siya na lamang ang walang asawa dahil lahat ng mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Madalas ng araw siyang tinutokso kapag may family gathering. Hinahanapan ng girlfriend o babaeng pakakasalan niya raw balang araw. Ang sabi ko naman, bata pa siya sa edad niya na 27 noon. Marami pa siyang makikilala, lalo na sa nature ng trabaho niya. Nang sumunod na mga araw ay pinagbigyan ko na rin si Jeric na magkita kami sa labas. Sa isang coffee shop kami nakita. At aaminin ko na lalo akong nagwapuhan sa kanya noong araw na yon. Noong nakita ko kasi siya sa club ay nakasuot siya ng maluwag na t-shirt. Pawis ang mukha at medyo magulo ang buhok niya. Pero nang araw na nagkita kami sa coffee shop nakasuot ng polo shirt, nakaayos ang buhok at walang bahid ng pawis ang mukha niya. Napaka-komportable ng pakiramdam ko noon na kausap at kasama ko siya. Kaya naman muling nasundan ang mga pagkikita namin. Mas naging close pa kaming dalawa hanggang sa tumatambay na rin siya noon sa bahay ko para manood ng movie Papadudot. Ang ganda ng ending ng movie, no? Nagandahan ka kahit parehong namatay yung bida? Oo, kasi namatay sila na pareho nilang alam na mahal nila ang isa't isa. Bihira na kaya ang ganun sa panahon ngayon? Naks, panahon ngayon parang ang tanda mo na. Totoo naman ang sinabi ko. Bihira na mangyari yung mamahalin mo ang isang tao hanggang kamatayan mo. Sa bagay, may punto ka naman. Iba na rin kasi talagang generation ngayon, ano? Karamihan sa mga tao, hindi na sineseryoso ang relasyon. O ay, mag-ice cream ka na muna. Thank you, Martha. Mukhang masarap to, ah. Ay, oo, favorite ko talaga tong ube na flavor. Dito nga palaging nasisira ang diet ko eh. Ay, hindi mo naman kailangang mag-diet kasi hindi ka naman mataba. Eh, akala mo lang yun kasi palaging maluwag ang mga damit na sinusuot. Uy, ang sexy mo kaya nung gabi sa club kung saan kita unang nakita. Baka sexy ka naman dyan. Party dress kasi yun kaya medyo fit sa katawan ko. Bagay talaga sa'yo kasi lalong lumabas ang kaseksihan mo. Martha, may gusto nga pala akong itanong. Ano yun? Kaya ba hindi ka na nakipagrelasyon mula nung mamatay ang asawa mo? Kasi takot kang hindi seryosohin ang magiging karelasyon mo. At sino namang nagsabi sa'yo niyan? Si Lani? Hindi, hula ko lang yun. Bakit? Totoo ba? Alam mo, hindi naman ako takot pumasok sa relasyon. Siguro sabihin na nating sadyang masaya lang ako sa buhay na meron ako ngayon. Wala ka bang namimiss o hinahanap sa buhay na meron ka nung may asawa ka pa? Kaya naman ang ano? Gaya ng taong magpapasaya at magpapakilig sa'yo araw-araw. Minsan, kailangan din ng tao ng konting tamis sa buhay. Kung gusto ko ng tamis sa buhay, anytime pwede naman akong bumili ng ice cream na kagaya nitong hawak ko ngayon, ano? Hindi naman matamis na pagkain ang tinutukoy ko eh. Teka. Jeric! Bakit mo ako hinalikan?
I'm sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayos lang. Wala namang problema para sa akin yung ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Okay lang na hinalikan kita? Oo, binata ka naman at matagal na akong byuda. Kaya wala akong nakikitang mali sa ginawa mo. Ibig sabihin, okay lang na halikan ulit kita? Hindi. Ha? Akala ko ba walang problema kasi pareho naman tayong single? Oo, pero ang ibig kong sabihin, mas okay kung ako ang hahalik sa'yo. Papadudot, hindi talaga ako attracted sa mga lalaki na mas bata sa akin. Never ako nag-entertain kapag alam ko na mas matanda ako. Ayoko kasi na ako ang nagdadala, pero iba ang charm ni Jeric. Kahit halos doble ang edad ko sa kanya ay nakita ko na medyo matured na siyang mag-isip at magsalita. Alam ko rin naman na hindi pera ang habol niya sa akin dahil may kaya rin siya sa buhay. Walang ibang responsibilidad kung hindi ang sarili niya. At ramdam ko na maganda ang intensyon niya para sa akin. Ayun nga lang ay hindi ko alam kung ano na ba ang estado ng relasyon namin noon. Pero ayos lang naman sa akin kasi wala pa rin sa isipan ko na pumasok sa seryosong pakikipagrelasyon. Ang mahalaga sa akin noon ay nag-e-enjoy ako sa kung ano ang meron sa aming dalawa ni Jeric Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut na uwi rin po sa relasyon ang namamagitan sa amin ni Jeric. Siya mismo kasi ang humingi ng label at assurance sa aming dalawa. Gusto niya raw kasi na masiguradong wala nang ibang lalaki ang aaligid sa akin. Kahit nga ang kaibigan kong si Lani ay kinikilig noon sa aming dalawa ni Jeric. Sinabi niya na mukhang seryoso daw sa akin si Jeric. Inamin ko naman noon sa kanya ang katotohanan na hindi ako seryoso sa kung ano man ang meron sa amin ni Jeric. Oo, masaya at nag-i-enjoy ako sa company niya. Lalo na at first time kong makipagrelasyon sa mas bata sa akin. Pero wala talaga sa isipan ko na seryosohin ang kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Pakiramdam ko rin naman noon, Papadudut, ay nasa stage si Jeric ng pag-i-explore. Kasama na ang pakikipagrelasyon sa mas matanda sa kanya. Ramdam ko na pareho kami ng hinahanap sa isa't isa. Gusto lamang naming mag-explore at mag-enjoy. At natagpuan namin yon sa isa't isa noon, Papadudut. Mabuti naman at sinagot mong video call ko, Mars. Oh, bakit? Akala ko ba kasama mo si Jeric sa birthday celebration ng kabarkada niya ngayon? Oo nga, nandito kami ngayon sa bahay ng kaibigan niya. Eh bakit parang inip na yung mukha mo? Tsaka, bakit parang nasa labas? Nandito ako sa may garden nila eh. Mag-isa ka lang dyan? Oo, sinabi ko kay Jeric na magpapahangin lang muna ako dito sa garden. Nilalamok na nga ako dito eh. Ano ba kasing naisip mo at pumunta ka mag-isa dyan sa garden? Mars, naiinip na ako sa loob ng bahay kasama yung mga kaibigan ni Jeric. Yung iba sa kanila, ang lakas magyosi. Tapos hindi pa ako makarelate sa pinag-uusapan nila. Ano ba kasing mga pinag-uusapan nila na hindi ka makarelate, Mars? Tungkol sa mga trending na video sa social media. Mga trending na sayaw at kanta. Tinuturuan pa nga nila ako ng dance step. Sabi ko masakit ang binti ko kaya sa susunod na lang. Dapat pinakitaan mo sila ng Martha dance step mo. Ay naku Mars, kung nakita mo lang sila kanina, iba ang mga trip nilang mga sayaw talaga. Hindi carry ng katawan ko. At saka alam mo ba, pati pala size at design ng bra at underwear pinag-uusapan na ng mga bagets ngayon. Ay talaga ba? Oo,
Yung isang babae nga ron, kulang na lang maghubad at ipangudngod ang dibdib niya doon sa mga kasama namin. Grabe talaga ang mga kabataan ngayon, no? Ay naku, sinabi mo pa, Mars. Akala ko liberated na ako sa lagay na to eh. Iba pa rin pala talaga yung mga kabataan ngayon. Ay oo, ibang-iba talaga sila ngayon kumpara sa atin. Pero, maiba ako. Alam mo, pakiramdam ko, seryoso na yan si Jeric sa relasyon yung dalawa. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi pinakilala ka talaga niya sa buong barkada niya. Hindi ba normal naman yun? Kung kasing edad natin siya, walang espesyal dun sa ginawa niya. Pero dahil malayo ang agwat ng edad natin sa kanya, gusto niya na ipakita sa'yo at sa barkada niya na proud siya sa relasyon yung dalawa. Babe! Ay, Mars, nandito na pala si Jeric. Tawagan na lang ulit kita mamaya, ha? Ay, sige, mamaya na lang natin ituloy ang tsikahan natin. Bye! Eto, iced tea oh. Thank you, babe. Bakit pala hindi ka na bumalik sa loob? Honestly, medyo naiinip kasi ako eh. Hindi ako makasabay sa pinag-uusapan ng mga kaibigan mo. Ganun ba? Sobrang excited pa naman sila na makabanding ka. Lalo na si Paula, yung nagtuturo ng dance step sa'yo kanina. Hindi ko rin naman kasi masabayan yung dance step na tinuturo niya. Alam mo naman ako, hindi ako ganun sumayaw. Oo, alam ko. Sorry, binida ko kasi na magaling kang sumayaw eh, pero iba nga lang sa mga trip nila. Ayos lang. Pasensya na rin kung hindi ako makasabay sa trip ng mga barkada mo, ha? Pero hindi mo naman kailangang pilitin na sumabay sa kanila eh. Gusto mo ba umalis na lang tayo? Ha? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Ayoko na sayangin mo yung oras mo dito nang dahil sa akin, lalo na kung hindi ka naman pala nag-e-enjoy. Mabuti pa, manood na lang tayo ng sine. Maaga pa naman, kaya siguro may mapipili pa tayo ng magandang movie. Sige. Mas gusto ko nga yung idea mo na yan, babe. Sige, ako na lang ang taya ngayon sa movie ticket at popcorn natin. Ha? Uy, teka, anong ikaw? Ako ang taya kasi ako ang nagyaya na lumabas tayo ngayon eh. Kaya tara, magpaalam muna tayo sa mga kaibigan ko bago tayo umalis. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nakilala ko ang mga kaibigan ni Jeric. Ayoko pa nga sanang sumama kaya lang ay napilitan na rin ako nang medyo magdrama siya sa akin. 3 buwan na rin kasi ang relasyon namin noon at matagal na niya akong kinukulit na gusto na niya akong ipakilala sa mga kaibigan niya. Palagi raw kasi niyang kinagkwento sa kanila at sobrang curious na sila na makilala ko. Kaya naman nang magpa-party ang best friend niya para sa birthday nito ay pumayag na akong sumama para makilala ito at iba pang mga kaibigan ni Jeric. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko makipagrelasyon sa mas bata sa akin ay yung mga bagay na kinasanayan nila. Mga party, alak, vape at kung ano-ano pa. Kahit na ilang taon akong tumira sa US ay hindi ako kasing liberated na mga ibang kabataan ngayon. At yung mga kaedad ni Jeric. Hindi rin ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila na trending sa social media dahil hindi ako madalas na mag-internet talaga papadudot. Bagay na nararamdaman ko ang pagkakaiba. Sandali lang, babe. Pahinga muna tayo sa pagtakbo. Medyo hinihingal na kasi. O sige babe, sakto. Upo tayo dun sa may waiting shed. Eto, bottled water. Thank you, babe. Pahinga muna tayo ng ilang minuto dito. 2 kilometers na lang naman ang kulang natin eh. Ano? 2 kilometers pa? Oo, konti na lang yun kasi naka 3 kilometers na tayo. Mamatay-matay na nga ako sa katatakbo natin kanina eh. Pwede naman nating mas bagalan ng takbo mamaya para matapos mo yung running workout natin ngayon. Ay, sige. Ang mahalaga naman eh matapos ko kahit hindi ganun kabilis, tama ba? Oo, kahit lakad takbo pa ang gawin natin mamaya. Yan talagang gagawin ko kasi baka hindi na ako makapag-gym bukas. Pero alam mo, ang galing mo nga babe. Dati 1 kilometer pa lang tumitigil ka na kaagad sa pagtakbo. Ngayon nakadiretso ka na ng 3 kilometers na takbo. Palakas ka na ng palakas sa pagtakbo babe. Paano ba naman ako hindi lalakas? Napakahigpit pero napakahati naman ng running coach ko. Naku, yung hati medyo tagilid tayo dyan.
Pero yung mahigpit ako na running coach, ikiklaim ko na yan kasi para sa'yo din naman ng paghihigpit na ginagawa ko eh. Oy, teka, anong hindi ka hati? Halos nakahabol tingin sa atin yung mga babaeng naka-sports bra na nadadaanan nating tumatakbo kanina. Akala mo hindi ko napansin yun, ha? Nabilisan lang sila sa pagtakbo natin kaya sila napalingon. Ikaw talaga kung ano na naman yung iniisip mo. Babe, di ba nabanggit mo na mahilig ding mag-jogging si Trish? Palagi nga niya akong sinesenda ng picture niya sa mga fun run na sinasalihan niya sa US. Madalas din siya nagkikwento tungkol sa personal record na nahihit niya sa pagtakbo niya. At natutuwa talaga ako kapag yun ang topic namin dahil alam ko na pinaghirapan niya yun. Nakakatuwa naman at yun ang madalas niyang ikwento sa'yo. Naku, oo. Kaya nga nakahiligan ko rin ang pagtakbo dahil sa kanya. Ngayon lang talaga ako mas sinisipag. Bakit mo nga pala natanong? Wala lang. Iniisip ko lang kung ano kaya ang pwede naming pag-usapan na alam kong pareho kaming makaka-relate sa topic. Anong ibig mong sabihin na topic na pag-uusapan yun ng anak ko? Ang ibig kong sabihin, gusto ko lang na maging komportable siya, nakausap ako. Pag pinakilala mo na ako sa kanya. Abay, bakit mo naman naisip ang tungkol sa bagay na yan? Syempre, doon din naman tayo kasi papunta, di ba? Ipapakilala mo rin ako sa anak mo bilang boyfriend mo. Kasi babe, gusto na kitang ipakilala sa parents ko eh. Plano ko nga na isama ka sa family gathering namin next week para makilala mo na rin ang ibang kamag-anak ko. Teka, hindi ba parang masyado namang mabilis sa mga plano na nasa isip mo, babe? Maglilimang buwan pa lang ang relasyon natin. Babe, kagaya nga ng sabi ko kanina, doon din naman tayo papunta. Ipapakilala mo ako sa anak mo at ikaw naman, ipapakilala ko sa pamilya ko. Kaya bakit pa natin patatagalin yun? Pwede naman natin gawin yun habang maaga pa. Huwag kang mag-alala. Mabait ang pamilya ko, lalo na si Mami. At sigurado ako na magkakasundo kayong dalawa. Papadudot na gulat talaga ako nang sabihin ni Jeric na gusto na niya akong ipakilala sa pamilya niya. Nang marinig ko yun mula sa kanya ay kinabahan talaga ako. Hindi dahil sa excitement, kung hindi alam kong gusto ng iba na ang gustong mangyari ni Jeric sa relasyon namin. Papadudot, doon ko naramdaman na mukhang tama si Lani sa palagi niyang sinasabi na seryoso na si Jeric sa kung ano ang meron sa aming dalawa. Oo, may mga oras noon na nagpaplano si Jeric para sa future naming dalawa at gusto niya na sa susunod na taon ay kumuha na kami ng bahay para sa aming dalawa. Gusto niya rin na pagkatapos daw ng kasal namin ay sa ibang bansa kaming mag-honeymoon. At kung sino lang ang dapat na maging bisita sa araw ng kasal. Marami pa siyang mga plano at hindi ko naisip talaga na seryoso siya sa mga bagay na yon, Papadudot. Pero kinakabahan ako ng dahil doon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagsimula na po akong makaramdam ng pagkailang kay Jeric noon. Para bang nabawasan yung kilig at excitement na nararamdaman ko noon. Oo, at naging masaya ako sa relasyon namin, pero hindi talaga pumasok sa isipan ko na magiging seryoso siya sa akin. Na magiging seryoso kaming pareho. Kaya nga kapag nagtatanong siya kung kailan ko siya ipapakilala sa anak ko, ay umiiwas akong sagutin yon, Papadudot. Dahil wala akong balak na ipakilala siya sa anak ko na halos ilang taon lang ang tanda niya. Hindi ko rin ma-imagine ang sarili ko na magpapakasal ulit tapos sa mas bata pa sa akin. Doon na po ako nagdesisyon na simulang iwasan si Jeric. Binawasan ko yung mga oras na magkasama kami. Gumagawa ako ng dahilan kapag nag-aaya siya ng date. Sinasabi ko na umalis ako ng bahay at may mga kailangan na ayusin sa negosyo. Napapadalas tuloy noon ang pagdadrama niya sa akin dahil hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Sandamakmak na chat or text message naman ang natatanggap ko mula sa kanya. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na siya naiwasan
nang bigla siyang pumunta sa bahay, Papa Dudut. Sakto naman na may ine-expect ako na delivery kaya lumabas ako at pinagbuksan ko siya ng gate ng mga oras na yon. Jeric, ikaw pala yung nag-doorbell. Oo, ako nga. Akala ko yung magde-deliver ng in-order ko na makeup sa online. Ah, ganun ba? Baka parating na rin yun mamaya. Pero mabutit pinagbuksan mo na ako ng gate, babe. Pasensya ka na. Madalas din kasi akong wala dito sa bahay. Ayos lang yun. Sabi mo nga, may inaasikaso kang mga papeles na may kinalaman sa negosyo mo. Ganun na nga. Kaya ba hindi mo rin nasasagot yung mga tawag ko? Oo, kasi kapag nandito ako sa bahay, madalas tulog naman ako eh. Nakakapagod kasi talaga yung mga inaasikaso ko sa labas. Tapos ang layo pa ng dinadrive ko pa uwi rito. Bagsak na talaga ako sa kama. Sabi ko naman kasi sa'yo sasamahan kita para may driver ka. Ayoko na rin kasing maabala pa kita. Alam mo kahit kailan, hindi ka naging abala sa akin, babe. Alam mo yan. At alam mo rin na ayokong masyado mong binibigay sa akin ng mga oras mo. May trabaho ka at sariling buhay na dapat asikasuhin. Pero parte ka naman ng buhay ko, kaya dapat inaasikaso din kita, babe. Kaya kong asikasuhin ang sarili ko. Hindi ka dapat mag-alala sa akin, Jeric. May problema ba tayo? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Jeric, pwede bang sa ibang araw na lang tayo mag-usap? Gusto ko sanang... Kung wala tayong problema, bakit tinatawag mo ako sa pangalan ko at hindi babe? Pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan to? Teka nga. Jeric! Iniiwasan mo ba ako? Please, gusto ko sana muna magpahinga. Gusto ko lang namang malaman kung ano bang dahilan ng pag-iwas mo sa akin, babe. Kung may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan, pwede mo naman kasi akong kausapin Ano? Kaysa... Gusto mo ba talagang malaman, Jeric? Gusto ko ng space. Space? Bakit? Anong nagawa kong mali para humingi ka ng space sa akin? Wala, okay? Wala kang nagawang kahit anong pagkakamali. Gusto ko lang huminga muna. Yung makakakilos ng hindi ko kailangan ipaalam sa'yo yung bawat galaw ko. Babe, kung nasasakal ka lang pala sa ginagawa ko, pwede naman akong mag-adjust. Hindi mo naman kailangan sagutin palagi lahat ng mga chat o tawag ko sa'yo eh. O kung gusto mo, babawasan ko rin ang mga pag-chat o tawag ko. Babe, hindi mo kailangan humingi ng space sa akin. Hindi mo ba talaga nakukuha yung point ko, Jeric? Gusto ko lang namang maintindihan mo na pwede naman nating ayusin to nang hindi tayo lumalayo sa isa't isa eh. Pero space nga mula sa'yo ang gusto ko. Yun ang gusto ko na ibigay mo sa akin. Martha, please. Martha, huwag mo naman gawin sa akin to. Umalis ka na, Jeric. Martha! Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Umalis ka na. At kung pwede lang ha, huwag mo akong i-chat o tawagan. Gusto ko munang matahimik ang mundo ko mula sa'yo. Kaya please lang, layuan mo muna ako. Papadudot ilang araw pa akong kinulit ni Jeric noon hanggang sa tuluyan na niya akong binigyan ng space. Sa totoo lang ay medyo nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay nagawa kong humingi ng space sa kanya. Medyo nasasakal at nauumay na rin kasi ako sa sobrang kaswitan niya. At hindi ko na rin gusto ang mga planong binubuo niya para sa aming dalawa. Ayoko na siyang paasahin pa, Papadudot. Ayoko nang isipin niya na pareho kaming seryoso sa relasyon naming dalawa. Hindi ko naman kasi talaga alam na aabot sa puntong gusto niya akong pakasalan sa hinaharap. Nabanggit niya pa nga noon na kung hindi ko na raw siya mabibigyan ng anak, ay pwede naman daw kaming mag-ampon at sigurado daw siya na magiging mabuti pa rin kaming mga magulang. Yung mga plano niya na yon ay wala sa mga plano ko para sa sarili ko. Kaya bago pa mas lumalim ang nararamdaman niya para sa akin ay tinapos ko na ang namamagitan sa aming dalawa, Papadudot.
mag-usap? Mars, hintayin na lang kita sa parking para makapag-usap muna kay ni Jerry. Sige, Mars. Tungkol saan pa bang gusto mong pag-usapan natin, ha, Jeric? Siyempre, Jeric, hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? ang alin ba, Martha? Humingi ka lang naman ng space sa akin, di ba? At binigay ko yun sa'yo. Siguro naman oras na para ayusin na natin tong dalawa. Wala na nga tayong dapat ayusin. Hindi mo pa rin ba talaga nakikita yon? Pero ano ba talagang nagawa akong mali, Martha? Bakit bigla na lang gusto mo nang tapusin ang relasyon nating dalawa? Dahil alam kong wala nang patutunguhan tong ginagawa natin. Itong relasyon natin. Paano walang patutunguhan? Martha, seryoso ako sa'yo. Alam mo yan. Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi kita mahal. Anong sabi mo? I'm sorry, pero kailangan na nating tapusin ang lahat sa ating dalawa. Sorry kasi nakikipag-break ka na talaga sa akin? Sorry kasi hindi mo ako mahal? O sorry kasi kahit kailan hindi mo naman talaga ako minahal? Martha, minahal mo naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin. Minahal mo ako, di ba? Baka naman pwede nating subukan na ayusin to. Promise, mas magiging maayos din akong boyfriend sa'yo. Susunod ako sa lahat na sasabihin mo. Ibibigay ko sa'yo lahat ang gusto mo. Martha, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Jeric, I'm sorry talaga pero hindi ko na kayang ituloy pa yung relasyon nating dalawa. Ano bang kailangan kong gawin? Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Eto! Gagawin ko para lang balikan mo ako. Ito! Jeric, ano ba? Huwag kang lumuhod. Intindihin mo na lang sana yung desisyon ko. Ayoko na mas masaktan pa kita kaya ginagawa ko to. Mahal kita, Martha. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Please naman. Please ayusin naman muna natin to. Sorry, Jeric. Pero wala na talagang pwedeng ayusin sa ating dalawa. Sorry. Taalis na ako. Kailangan ko na rin umuwi. Martha, mahal kita. Mahal na mahal kita. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan, Martha. Martha! Papa Dudut, hindi rin naman naging madali sa akin ang pakikipaghiwalay kay Jeric. Kahit paano ay naging espesyal siya sa akin at aaminin ko na napakilig niya rin talaga ako. Para akong bumata ng 10 taon ng mga panahon na magkarelasyon kaming dalawa. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro kilig at saya lamang. Siguro kung nakilala ko siya noong kabataan ko at pareho kami ng edad ay baka siya na ang nakatuluyan ko. Pero hindi ngayon na gusto ko na lamang mag-enjoy sa buhay na mag-isa. Hindi rin kagad sumuko noon si Jeric, Papa Dudut. Sinubukan niya pa rin gumawa ng paraan para magkabalikan kami. Sa kabila ng ilang ulit na pagtataboy ko sa kanya, may ilang beses pa siyang pumunta sa bahay para subukan na kausapin ako. Pero hindi na ako lumalabas para harapin siya. Kinukulit niya si Lani na tulungan siyang makausap ako at may isang beses na pumunta siya sa bahay na lasing at sumisigaw sa labas. Napilitan akong lumabas para kausapin siya. Halos sumagulhol ulit siya at nagmamakaawa na balikan ko siya. Hindi ko na rin tuloy napigilan ang sarili ko na maluha noon dahil sa awang nararamdaman ko. Hindi ko naman talaga gustong paasahin at saktan si Jeric noon. Gusto ko lamang na mag-enjoy sa buhay at maging masaya. At kahit ramdam ko kung gaano kaseryoso sa akin si Jeric ay hindi ko na siya pwedeng paasahin pa. Dahil alam ko na magkaiba kami ng pananaw sa buhay. At sa bandang huli mas masasaktan ko lamang siya. Nagigilty pa rin ako hanggang ngayon pero umaasa na mahahanap na ni Jeric ang babaeng masusuklian ng tama ang pagmamahal niya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at salamat po sa pagbibigay ng oras
sa pagbabasa ng aking sulat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Martha. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.